Sa video na ito, ituturo ko ang paggamit ng Notion Calendar sa pagpaplano ng iyong content. Ako si Ashley, at kung kalat-kalat ang iyong ideas, draft at deadline sa isip mo, this tutorial is going to help you bring it all together in one system. In-update ng Notion ang kalendaryo nito para mag-sync ang database sa mismong app. Ibig sabihin, madali nang i-map out ang mga blog, social media at newsletters sa isang visual calendar. Pwede mo ring i-block ang times para sa pag-edit at pag-post. Sa video na ito, you'll learn kung paano mag-set up ng content calendar, add posts with deadlines, at gumamit ng filters para sa schedule mo. Ano nga ba ang Notion Calendar? Ang Notion Calendar ay isang calendar app na nakasync sa iyong mga database. Hindi lang ito simpleng grid, kundi isang tool sa planning. You can pull tasks and content ideas from Notion and see them laid out on a timeline. Pwede mo ring i-drag and drop items to reschedule and connect everything back to your content database. Nakasync ang Notion Calendar sa Google Calendar at scheduling tools para sa madaling pagpaplano. Para sa creators at entrepreneurs, mainam ito para sa consistent na pagpapublish. Now, why plan content with a calendar? Content creation is about consistency. If you only post when inspiration strikes, your audience won't know what to expect and your growth will stall. Sa kalendaryo, makikita ang schedule at adlance para maging balanse ang feed at maiwasan ang last-minute panic kasi alam mo na what's coming. Imbis na magulong mga sticky notes, dokumento at phone reminders, organized ang lahat sa isang lugar. Okay, for me, I have gone back and forth about creating an actual content calendar or just kinda like letting the content flow intuitively. At honestly, I do kind of a combination of both. Kailangan ko ng struktura, ideya, at schedule, pero habang gumagawa ng content, pwede akong maging flexible. Mahalagang makahanap ka ng paraan sa pagpaplano ng content na talagang gagana for you. Pero either way, gusto mo man ang intuitive o structured na paraan, flowy approach, or you really want structure so you can create that consistency, I still would recommend having a content calendar para you have an idea of some ideas and stuff to get you started. Let's get into how to create this. At gumawa muna ng Notion account gamit ang link sa ibaba para mag-sign up sa libreng version. I-click lang ang Get Notion for free sa ibaba. Pagkatapos, maaari ka nang mag-sign up gamit ang Google, Apple o iba pang email. Sundin mo ang instruksyon. At kapag nakapasok ka na, pwede ka nang mag-login sa Notion. Pwede ka ring mag-download ng app. Magagawa mo ito sa Chrome o Safari, pero may Notion app din ako sa desktop. Sige, una nating gagawa lang tayo ng bagong page dito. Kaya tatawagin natin ito na Content Calendar. Papalitan ko ito to example dahil may sarili akong content calendar at ngayon gagawa tayo ng isang actual na database sa page na ginawa natin. Kaya gagawin ko ang database inline, halimbawa, content calendar. Sige, ngayon, ito ang view na simpleng table lang. Ang gagawin natin mamaya ay palitan ito sa calendar view para makita mo talaga kung paano ito nakaayos. Sige, siguro ito ang posting calendar. Ang susunod na step naman ay gawin ng lahat sa loob ng table, di ba? Siguro ito ang title, gaya ng post name at iba pa. We will keep this tapos post date. Magdadagdag tayo ng status. Tingnan natin ang binigay ng AI. Yup, love content type, status, right? Actually, going to add channel. I-select lang natin ito at magdagdag tayo ng note. I-customize natin ang property ng bawat isa. Para sa status, we've got not started, in progress, done. Dahil mas marami pang steps sa kapag nagawa ka ng content. Kaya ang pwede nating gawin ay, siguro, idea ito. At pagkatapos, habang ginagawa ito, gawin natin itong scripted. Siguro, papalitan natin ito, fi-film natin ito, at pagkatapos, i-edit ito, at ipopost o isi-schedule ito. Okay? Siguraduhin lang na whatever your workflow is, right? So, pwedeng i-customize to whatever. Pwede mo ring palitan ng mga kulay. Tulad ng if gusto nating dilaw ang in progress. Hindi pala dilaw yan. Orange yan. And then, voila! That looks good. Siguro, gawin natin na pula ito.
I-customize ito based naman sa workflow mo. May post date at content type. Kailangan i-edit ang laman nito, kaya i-edit ang property at mag-add ng opsyon. So maybe this is over here is blog post, maybe Instagram, or TikTok, or YouTube. Mapa long form o short form siguro. Sige, ang gagawin natin, imbis na isa lang, magmumulti-select tayo kasi nagpo-post tayo sa maraming channel. Kung marami kang channel para sa, alam mo na, marahil sa YouTube o maraming channel para sa TikTok, pwede mo ring idagdag iyon dito mismo. At saka ang iba pang mga note. Pwede ka pang magdagdag ng media at sabihing final content o ano pa man, di ba? O kaya edited content. Pwede ka ring magdagdag ng draft kasama ang team mo. Na yung alam mo na ang basics, narito ang 5 tips para sa healthy eating. Okay, maybe vicious. Maybe we've scripted this, maybe we... This is a podcast. Iwan nating blank ito or remove na lang. May notes ba? Ngayon, siguro pwede na tayong mag-post na yung Biyernes. Ngayon, nandito na ito. Maaari mo itong i-edit at i-customize. Sa calendar layout, pwede mong i-edit ang post dates para sa posting at editing at marami pa itong ibang use. Kung gusto mo itong gawing 1 linggo imbes na 1 buwan, pwede mo rin gawin yon. You also, gusto kong i-wrap ang page titles para mas malinaw silang makita. Same para sa property visibility, idagdag natin ang status para makita ang status nito sa proseso. Siguro pwede rin nating idagdag ang content type. Okay? So now, again, we've got the bare bones. Siguro, gumawa ka rin ng podcast template dito. Magdagdag tayo ng heading na tatawagin nating ideas/brain dump. Tapos, gagawa rin tayo ng description, thumbnail, at content. Kahit kailangan mo pa ng shot list o kung ano man, pwede mo itong i-customize ng husto para talagang gumana para sa'yo. Kaya ngayon, gaya ng nakikita ninyo, may podcast template na tayo. Kaya baka gusto nating magdagdag ng maliit na icon. Okay, at sa mga podcasts, did it work? Nope. Kailangan nating i-edit ang template na ito. Idadagdag natin ang icon. Bam! Ngayon, baka pwede na tayong magdagdag ng isa pang template na parang short form o email, tama ba? Tapos, yung content type, baka pwede lahat ganito, di ba? Pwede mo rin itong i-customize ng buo tapos baka gusto lang natin na parang shot list, scripts o kung ano pa man, di ba? Okay, madali mo rin itong i-reorganize. Kaya nakikita mo, ngayon, may idea ako para sa content na gusto kong gawin. Short form content ito, astig, shot list, script. Ma-set up na natin lahat dito. Ang maganda sa Notion at Notion Calendar ay nagsisync sila. I-click lang ang Manage sa calendar at i-download ang Notion Calendar. Free itong i-download. At lahat man database natin ay nakalink na. Ito ang personal content calendar ko. Naplano ko na at nandito na lahat ng content ko mismo, di ba? Pag nag-login ka, makikita mo ang status, type, at content medium na idinagdag ko. Pwede mo ring ilagay ang CTA mo gaya ng Notion template at iba pa. Kaya nandito na lahat. Lahat ng ito ay engagement. Parang whole day ito. O kung gusto mo, pwede mo itong idagdag dito mismo. Magdadagdag talaga tayo ng oras. Kaya ipapakita ko sa iyo ang akin para may example ka. Buksan ang content calendar. Sige, mag-log. Palalakihin ko lang ito. Tingnan mo kung paano nadagdag ang date ng pag-post dito at pati ng time. Kaya again, ang maganda rito ay talagang magkasama ang Notion Calendar at Notion. Kapag may ine-edit ka sa isang database sa Notion, mag-a-update rin ito sa calendar mo mismo. Sa ganitong paraan, kung ine-edit mo ito ngayon, direkta rin itong mag-a-update agad sa iyong Notion database. Napaka-powerful nito dahil pwede mong pagsamahin ang time blocking at task management sa mismong content calendar mo. Marami akong gamit dito at may mga schedule ako para sa email at podcast para makita ko ang lahat, di ba? Isa pa, meron din akong progress tracker, di ba? Pero talagang gusto ko ang mga calendar view at agad silang lumalabas sa mismong calendar ko. So it's so powerful to have both of them talking to each other. So now, what you can actually do is use this to advantage by planning your weekly and monthly content. Pwede ka nang magplano para sa susunod na 7 days to confirm you have a balanced mix of posts.
Mag-adjust ng kaunti para hindi ma-overload. Sa monthly planning, i-map ang mga content pillar. Halimbawa, sa product launch, maglagay ng mga teaser, behind the scenes, at announcements sa buong buwan. Gamit ang Notion, gumamit ng tags at filters para makita ang mga ito sa content calendar mo. Isa pang magandang feature ay ang freedom na mag-drag and drop dito. Sa totoo lang, akala ko na post ko na ito kahapon pero hindi pa pala. Pero I can just easily move this. I can see it's in the scheduled. I don't have any editing to do, etc. It's good to go. Pero I want to maybe move this one over then, right? Madali lang ito gamit ang drag and drop. Isa pang cool feature ay ang collaboration sa team mo. If may team ka, madali ang collaboration sa Notion. Pwede mong i-assign ang posts to anyone gamit ang assign to property. Pwede ring magdagdag ng comments direkta sa bawat content card para sa feedback. This just keeps your workflow transparent so everyone knows what's coming up and who is responsible and at what deadline. Halimbawa, balikan ng content calendar na ginawa natin. Sa table, pwede nating itong i-change to, person. So, this is assigned to. And then we can actually select specific people. Ang teams o mga ganitong setup ay nakakatulong sa pag-manage ng workflow o sa pag-usad ng pipeline gamit ang assistant. Napaka-powerful ng Notion, pero iwasan ang mga common mistakes sa paggawa ng content calendar. Una rito, ang paglalagay ng maraming properties agad-agad. It's just gonna make the database feel overwhelming. And then, you're just not even gonna want to use it anyways. Maraming beses ko nang na-experience na gumawa ng komplikadong workflow at database tapos sa sobrang komplikado ayaw ko nang gamitin. Isa pang common mistake ay forgetting na mag-update ng status, which is gonna lead to confusion about what's actually ready to post. Isa pa, ang hindi paggamit ng filters, kaya mahirap maghanap ng post ayon sa channel o type. Tulad ng pinakita ko, may filter ako para sa bawat content type. Kaya may YouTube, may podcast, at may email ako sa iba't ibang kalendaryo, lahat naka-filter. At may kalendaryo rin para sa lahat ng post sa linggong iyon. Mali ring magplano ng maaga, tapos hindi naman susunod sa schedule. If you have too many things here and you're not actually keeping up, it's gonna feel like you're behind and eventually feel like you're not doing enough. Kaya simulan mo lang sa simple. Magsimula sa basics gaya ng title, status at date at i-update ito araw-araw bago magdagdag ng ibang layers. Ngayon, para malaman kung bagay sa iyo ang Notion Calendar, pag-usapan natin ang pros at cons nito. Ang mga pros nito ay malinaw na schedule, nasa isang lugar lang ang content at madaling mag-reschedule. Nakaka-integrate din ito sa iyong mga database para hindi mo makalimutan ng ideas. Pwede ito sa mga solo creator at team. So, again, it's so powerful if you have a team behind you. Pero sa cons naman, kailangan mo muna itong iset-up at blanco ito sa simula kumpara sa ibang content planning tools. Kailangan ng kaunting customization, pero kapag na-setup mo na ang system, mas flexible ito at mas kontrolado mo kumpara sa ibang app. Also, maraming free at paid templates na pwede mong subukan kung ayaw mong magsimula from scratch. Sa Notion, i-click mo lang ang new page at templates. Sigurado akong makakahanap ka ng content o social media calendar. Pwede ka ring mag-start from there at i-edit ito ayon sa gusto mong gamitin. Okay, lastly, I just wanted to touch on the pricing so you're aware. Sa totoo lang, maganda ang free plan ng Notion. Ginamit ko ito ng halos 2 taon till mapuno ang space. Sa libreng plano, may basic forms at sites, kasama ang Notion calendar, mail at databases na may Substack, dependencies at custom properties. Ang Plus plan ay $10 kada buwan bawat miyembro taon-taon. Mayroon itong Unli blocks, file uploads, chart, custom forms, sites at basic integrations. And again, I upgraded to that once I needed more space. Napuno ang storage ko kaya nag-upgrade ako sa Plus plan. Sunod naman ang Business plan sa $20 bawat member kada buwan. Kasama rito ang lahat ng nasa Plus, pati SAML, Advanced Database Permissions, Page Verification, Private Team Spaces, Domain Verification at Premium Integrations. At meron din silang Enterprise plan, pero kailangan mo silang kontakin. Simulan ang libreng plan at pagpuno na, mag-upgrade na lang.
Para sa'yo ba ang Notion calendar? Kung sawa ka na mag-juggle ng multiple tools o makalimot sa schedule ng pag-post, suwak ang Notion calendar. Simple ito para sa mga baguhan, pero sapat na para sa negosyo. Ang paggamit ng calendar ay nakakatulong para maging consistent ka at mabawasan ang stress. Dahil konektado ito sa Notion Workspace, alam mo agad kung nasaan ang content plan mo. Ginagawang malinaw at simple ng Notion Calendar ang pagplano. Sa tulong ng mga linked databases at madaling drag and drop scheduling, quick glance lang ang kailangan para makita ang buong content plan mo. Gamit ang Notion Calendar, magkakaroon ka ng clear na roadmap and you'll always know what's coming next. Alam kong nakaka-stress magpalago ng negosyo kung last minute ang pag-post at walang plano. Pero binabawasan ng content calendar ang stress na yon sa pamamagitan ng isang system na maaasahan mo. Kung gusto mong simulan ng pagplano gamit ang Notion Calendar, gamitin ang link namin sa description sa ibaba. Affiliate link ito, kaya may maliit kaming komisyon nang walang dagdag na cost sa inyo. Maraming salamat sa suporta ninyo. Malaking tulong ito sa paggawa ng mga free tutorial. Ang channel na ito ay tumutulong sa mga negosyante na maging mas epektibo online gamit ang mga time-saving at organized na tools. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at mag-iwan ng comment sa ibaba. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod!